Mga ka-Republic, muling nangibabaw ang mastery ng Barangay Ginebra sa kanilang mainit na kariwal na Meralco. Ibinigay ng Gin King sa Bolt ang panlimang magkakasunod na semplang at isang panalo na lang ang kailangan ng mga mag-aalak upang makaakyat sa semis. Samantala, sa mas naunang laro, nanalo ang Converge laban sa Rain or Shine. Ngunit sa tingin ni Coach Yeng Giao, referee ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, mainit ang simula ng Rain or Shine at iniwan agad nila ng 17 points ang Converge sa first quarter, 34-17. Ngunit sa second quarter ay humabol ang Fiber Xers at lumamang pa ng 2 puntos sa pagtatapos ng first half, 64-62. Nakalapit pa ng isang hakbang ang Telco franchise tungo sa pinakaahangad na semifinal stint, ang kanilang magiging unang semifinals appearance kung sakali. Nangalabaw ng husto ang import ng Converge, scoring 35 points, grabbing 17 boards at 3 blocks upang pataubin ang Elasto Painters 130-118. Halos katulad ito ng kanilang elimination round encounter kung saan ay lumamang din ng 17 points ang ROS. Ngunit nakabalikwas din ang Fiber Xers upang angkinin ang panalo 103-96. Ang pagkakaiba noong elimination ay maluwag sa loob na tinanggap ni Coach Yeng Giao ang pagkatalo. Ngunit dito sa Game 1 ng kanilang best of 3, galit ang ROS coach. Sinisisi niya ang mga referee sa pagkatalo ng kanyang team at plano raw nilang mag-file ng formal na reklamo sa PBA office. Gusto niyang maimbestigahan ang mga referee. Hindi raw makatarungan na 3 maninipis at magkakadikit na foul ang ipinito ng mga referee sa kanilang import. Okay, nahabol daw ng Converge ang 17 puntos na lamang ng Rain or Shine. Pero gitgitan ang laro, nasa gitna sila ng balikatang laban hanggang tawagan ng 3 dikit na foul si Dion Thompson. Dahilan upang ma-out na ito sa laro with 6 fouls. At kasisimula pa lang dito ng second half, 8 minutes and 34 seconds sa third quarter. Imagine nga naman, halos buong second half ay naglaro silang puro locals laban sa isang team na puno ng magagaling at mga bata pang player at may import pang singgaling ni Chick Giallo. Nagsimula ang pag-dominate ng Converge mula nang ma-disqualify ang import ng ROS. Sa isang banda, hindi naman siguro pipito ang referee kung walang nakitang infraction. Posibleng nawalan din ng ingat ang ROS import na hindi rin naman ito kasalanan dahil gusto lang nitong tulungan ang kanyang team. Samantala, muling nangibabaw ang mastery ng Ginebra over Meralco. Maikling rotation lang ang ginamit ni Coach Tim Cone at madalas itong gawin ng Ginebra coach kapag crucial ang laban. Ayaw bigyan ni CTC ng chance ang Bolts na manakaw ng mga ito sa kanila ang Game 1. Si Scottie Thompson ang nanguna ng atake para sa mga mag-aalak, scoring 23 points at humablot din ng 7 rebounds ang former MVP, namigay ng 6 na assists at namitas ng 4 steals upang tulungan ang kanyang kupunan na ilapit patungong semifinals. Fresh na fresh din ang legs ni Justin Brownlee na nag-provide ng 23 points and 9 rebounds plus ang mabigat na trabahong bantayan si Akil Mitchell. 2 larong pinagpahinga ng Bolts ang kanilang import para sa labang ito, ngunit well-rested din ang Ginebra squad at napaghandaan nilang mabuti kung paano didepensahan si Michelle. In fairness, nakapagsumiti pa rin ng mga disenting numero ang Meralco import, 19 points and 14 rebounds, 6 assists and 3 steals. Bukas itatry ng Ginebra na muling lakdawan ng Bolts upang makupo na ang isang upuan sa semifinals. Kung di makakasagot ng panalo sa Game 2 ang Meralco, pangalawang sunod itong nasweep sila ng mga mag-aalak sa playoffs. Samantala, kaabang-abang din ang 2 quarterfinals match-up mamaya. Ganap na alas 5 ng hapon, magbabakbakan ng Magnolia at ang Northport. Ratsyada ang Hotshots and although number 8 sila ang pinakamainit na team ngayon.
dire-diretsyong 4 na do or die games ang kanilang pinagdaanan bago nakasalta sa playoffs. At ngayong nasa playoffs na sila, do or die na naman dahil may twice to beat advantage ang kanilang kalaban. Isang beses lang silang kailangan talunin ng Northport bilang bonus ng mga ito sa pagiging top seed. At sa pangalawang sagupaan, maghaharap naman ang number 2 Tok and Tex at ang dayuhang team na Eastern. Pagod ang guest team mula sa 2 pang ligang kasali ang mga ito at inaasahang madali silang maipapagpag ng Tok and Tex. Sa larong ito, tiyak na ibubuhos ulit ni Randy Jefferson ang lahat para kuhanin ng panalo at bukod yan upang palakahin pa ang chance niyang makuha ang kanyang pangatlong PBA Best Import Award. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.